Hi there! This is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video, at bagong kaalaman na naman na matututunan nyo sa video na ito. In my previous video about joint account, ay na-discuss ko sa inyo kung ano yung pros and cons ng pag-open ng joint account, and also ano ba yung pagkakaiba ng end account versus sa OR account. So, kung hindi mo pa napapanood ang video na ito, ay ilalagay ko yung link sa description box below. In this video naman, ay usapang joint account pa rin tayo. Ano-ano nga ba yung requirements to open a joint account? And also, i-discuss ko sa inyo yung mga other details and sasagutin ko yung mga katanungan ninyo na nabasa ko sa comment section. Ano-ano pa nga ba yung mga dapat nyong malaman tungkol sa pag-open ng joint account? So, if you are ready, let's begin. Marami nga sa atin ang gustong mag-open ng joint account. So, depende po sa purpose natin kung bakit nga ba tayo mag-open. Pero ano-ano nga ba yung mga requirements to open a joint account? Una sa lahat, syempre, kailangan ng ating mga ID. If primary yung ID na hawak mo, ay sapat na yon para makapag-open ka ng account. Pero kung secondary IDs ang hawak mo, ay at least 2 dapat. Pero depende pa rin po kay bank kung ano yung mga hihingiing ID sa atin. Much better kung mag-open tayo ng account, ay dalhin na natin lahat ng mga ID na meron tayo. And also, may tendency lang din na manghingi pa po si bank ng proof of billing. Bakit? Kasi, for some reasons, dyan sa ating mga IDs, yung mga address na nakalagay dyan ay hindi updated. So, manghihingi po sila ng proof of billing na kung saan updated yung nagamit mong address. Kaya ang proof of billing natin ay optional lang naman. If ang source of fund mo naman ay business, kailangan mong magdala ng DTI or business permit. And note guys, dapat hindi po expired or valid dapat yung documents na yon. Dapat within the vicinity area ng bank kung saan ka mag-open ay malapit ka lang, or dapat mag-open ka sa branch na kung saan mas convenient sa'yo, para if in case na kailangan mo mag-update or may kailangan kang gawin sa account mo dahil may problem, ay hindi hassle sa'yo or convenient ba sa'yo. Kalimitan ng mga nababasa ko sa comment section ay mga OFW or mga nagtatrabaho sa abroad. So, may mga inquiry sila. Pero guys, para sa akin, mas better if mag-open tayo ng joint account kesa naman sa single account yung inopen natin. Then yung ATM natin ay iiwanan lang natin sa mga relatives natin, sa partners natin, para if in case na magpadala ka, doon mo ilalagay. Kasi if in case po na magkaroon ng problem doon sa account, ay wala silang karapatan na mag-askaso. So, much better if tayo ay mag-open ng joint account para at least if may problem dyan sa joint account mo, may representative ka. And of course, may karapatan sila na mag-asikaso ng mga bagay-bagay dyan sa joint account ninyo. Pag tayo ay mag-open ng joint account, ay dapat physically present tayo during account opening. Meaning to say, dapat pareho kayong nasa branch during account opening. And of course, kailangan nyo kasing mag-fill out ng mga forms like customer information sheet, signature specimen card, i-discuss din sa inyo yung terms and conditions ng inopen yung account. So, marami pong pirmahang mangyayari doon sa pag-open natin ng account. Kaya dapat pareho po kayong present. Paano naman kung nasa abroad yung gusto mong ka-joint account? Pwede bang mag-open ng account? The answer is no. Katulad ng sinabi ko kanina, dapat pareho kayong physically present during account opening. And syempre, mas maganda kung bago dapat umalis yung OFW na ka-joint account ninyo, ay asikasuhin nyo na ito. Mag-open na agad kayo ng joint account bago pa siya umalis. Or if in case na nasa abroad na siya, yun nga lang, kailangan talaga nating mag-antay na makabalik siya dito sa Pinas, asikasuhin yung pag-open. Meron bang bank na possible na makapag-open ka ng joint account kahit na wala yung ka-joint mo?
Wala po. Wala pa pong bank ang possible na makapag-open po na joint account na iisa lang yung physically present during account opening. Pwede po ba yung multiple joint accounts sa isang bank? For example, ako ay ka-joint account ko yung mother ko. Tapos, meron ulit kaming joint account na pangalawa. So, possible po yun. Pwede yun. Pwede po ba ang multiple joint accounts pero sa ibang tao naman? For example, ka-join ko yung mother ko. Tapos sa isang account ko is ka-join ko naman yung father ko. Tapos sa isang ka-join ko naman is yung kapatid ko naman yung ka-join ko. Pwede naman po yun. Possible po yun. Wala namang limit ang pag-open ng joint account sa bangko. As much as kaya mo pang isustain yung mga maintaining balance ng i-open mong account, ay pwedeng-pwede ka pa pong mag-open ng joint account. If passbook po yung inopen nating joint account, iisang passbook lang po ang i-issue sa inyo. Kaya make sure na yung mga passbook po natin ay lagi nating dala-dala during withdrawal. So, na-discuss ko naman yan sa previous video ko kung ano yung magiging setup ninyo kapag or account and end account yung ating mga inopen na joint account. If ATM naman and or account ang inopen nating joint account, dalawang ATM po ang i-issue sa inyo. Isa sa iyo at isa sa ka-joint mo. Pero if end, katulad ng diniscuss ko before, hindi po possible ang end account sa ATM. Kaya nga end kasi dapat pareho kayong present during withdrawal. So, hindi possible ang ATM sa ganong type of account. Katulad nga ng diniscuss ko, or account, may tag-isa kayong ATM. So, yung ATM ninyo ay dapat kay card holder lang talaga. Hindi mo siya pwedeng ipahiram sa iba. Kasi if in case po na may mangyari dyan sa inyong ATM at nagkaroon ng unauthorized withdrawal, hindi na po fault ni bank na magkaroon ng unauthorized withdrawal dyan. Dahil una sa lahat ay ibinigay nyo siya sa ibang tao. So possible na nakapag-withdraw siya doon sa account na yon. Kaya make sure natin na lagi nating hawak ang ating mga ATMs. If checking naman ay iisang checkbook lang ang i-issue sa inyo. Doon naman sa ating mga checkbook kapag joint account tayo or personal account ay may sa babang portion na yon ay may mga white boxes doon na kung saan may designated box talaga for signatures. Yung existing account ba na single account ay pwede nating i-convert into joint account. For example, ako, may account ako, tapos may gusto kong i-join dun sa account ko para hindi na ako mag-open ng panibagong account. Possible ba yun? The answer is yes. Pwede po tayong mag-add co-depositor sa ating mga single account. Ang kailangan nyo lang ay pumunta doon sa branch of account kung saan po tayo nag-open. Kasi sila lang po yung may karapatan na mag-amend ng ating account dahil doon tayo nag-open. And of course, kailangan if i-add natin yung ating gustong ka-join ay physically present pa rin kayo pareho. Dahil kailangan pa po ng mga signatures nyo dun sa documents for amendment. And syempre, kailangan pa rin ng presentation ng IDs ng both account holders. If dormant naman ang ating mga account, let's say 2 years na walang naging transaction sa account mo, kaya ang nangyari, na-freeze yung account, hindi mo na siya magamit, pero may balance So, kapag gano'n na ipapa-reactivate natin yung mga dormant account natin, and since joint account nga ito, ay dapat pareho pa rin kayong physically present during reactivation of your dormant joint account. Ang joint account talaga is napakahalaga na physically present tayo kasi ayun yung way ng bank na talagang nag-i-exist yung ka-joint mo. Paano if ever, for example, na magkaroon nga tayo ng ganun na okay lang kahit na wala yung ka-joint mo. Hindi alam ni bank if talagang totoong tao ba yung ka-joint mo dahil wala nga siya mismo during account opening. So, yung joint account ay wala pa pong bank na nakakapag-implement ng ganong setup.
And I hope naman na nasagot ko yung mga ibang mga detalye na dapat yung malaman to open a joint account. So I hope na marami kayong natutunan dito. If ever na meron pa kayong mga bank inquiries or mga topics na gusto nyong i-discuss ko, I feel free to comment down below lang and itatry natin gawa ng video yan. So don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. So until to the next vlog, guys. Bye-bye!